Hello mga kapips! Good morning, good afternoon, or good evening kung anong oras nyo man ito napanood. Ito, gumagawa ko ng video. Subukan kong i-share sa inyo ang aking karanasan sa pagkakaroon ng mayoma na hindi ko nalaman, na hindi ako nagkakaroon ng sintomas na meron akong ganyan. Sa haba-haba ng panahon, wala akong sintomas na nararamdaman. Kasi kadalasan sabi nila, pag meron kang mayoma, irregular yung menstruation mo. Tapos gano'n, masasakit daw pag nag-menstruate. Basta gano'n ang mga sabi-sabi nila, gano'n din mga findings, nakikita mo kadalasan. Pero ako nagtataka ako, wala akong problema na na-encounter. Yung menstruation ko, regular talaga siya. Regular, malakas siya, sakto lang sa bilang ko. Tapos ang masakit pa, ang pahirap, yung myoma ko, nagiging leiomyosarcoma. Tsaka alam mo yung leiomyosarcoma, yun yung napakalupit na findings kasi characteristic yan sa pagkakaroon ng cancer. 50-50 yan na ang myoma mo nagiging cancer na. Yun na ang findings sa pangalawang doktor, pangalawang hospital na napuntahan ko. Kasi nga, alam nyo ba yung myoma ko nagiging 14 cm. 14 cm. Ganito yun, ikwento ko sa inyo. Ang July 16, sobrang busog ako noon. Sobrang busog kasi graduation yun ng anak ko. Kumakain kami. Tapos yung tiyan ko, sobrang tigas talaga. Napakatigas. Feeling ko hindi ako natutunawan. Tapos pagkahapon noon, kasi sabi ko, ibang klaseng tigas siya. Kinapakapak ako, tinusok-tusok ko yung tiyan ko. Tapos nakapa ako doon, banda sa may puson ko. Ayun, nakapa ako na meron siyang bukol. Meron siya bukol pa lang. Sabi ko, yung bukol siguro ganito pala, medyo maliit. Lalit pa lang yung bukol. Tapos yun, hinayaan ko lang siya. Ano kaya to? So, umiinom lang ako ng mga laxative tea kasi parang yung makinain ko nung araw na yon, mailalabas ko talaga lahat. After, kinabukasan, habang nakahiga ako, kinakapa ko siya ulit. Ayun, nakapa ko naman siya, may bukol talaga. So, naisip ko, iba to, hindi na to maganda. So, kaya after nun, mga awik pa ako nun, nagpa-OB ako. Alam nyo, abdomen ultrasound, nakikita na agad doon na meron akong 14 cm mayoma. Mayoma na agad, 46. So, nagurot ako kasi sabi ko, wala akong natural naman yung regular naman yung menstruation ko, ba't ganun? So, sabi ng doktor, may mga mayoma daw talaga na walang sintomas. Kaya after nun, nirefer na naman ako ng Trans B. So, hinihintay ko yung magka-menso ko. So, pagkatapos na ng August, pagkatapos na yung July, Trans B na ako. Ayun na, final na doon, nakikita na doon, 14 cm talaga ng myoma na lahat talaga ng matters ko daw, natatabunan na siya ng myoma. So, walang ibang solution yung doktor. Kailangan talaga siyang immediate operation. Kasi sa kanila talaga, kapag 8 cm, 7 cm, operasyon na daw talaga yan. Isa akin pa lalo, nagiging 14 cm. Kaya alam nyo ba yun, sobrang depressed ako nun, iyak ako ng iyak. Di ko alam bakit nagkaganon ako, natatakot ako. Nagganon, kaya sabi ko, ayoko manang magpa-opera.